Exodus chapter 12, Exodus chapter 12 and verse number 1. Exodus chapter 12, verse number 1. Akong basahan verse 1. Ako lang mabasa, just say it in your eyes and read it silently while you are standing. I'm going to read it loud. Exodus chapter 12, verse number 1. And the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This man shall be unto you the beginning of the months. It shall be the first month of the year to you. Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the 10th day of this month they shall take to them every man a lamb according to the house of their fathers, a lamb for a house. And if the household be too little for the lamb, let him of his neighbor next unto his house take it according to the number of the souls. Every man according to his eating shall make your count for the lamb. Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. He shall take it out from the sheep from the goats, and you shall keep it up until the 14th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening, and they shall take of the blood and strike it on the two side posts and on the upper doorposts of the houses wherein they shall eat it, and they shall eat the flesh in the night, roast with fire and unleavened bread, and with bitter herbs, as they shall eat it. Eat not of it raw, nor sodden unto with water, but a roast with fire his head with his legs, and with the podarons thereof. And you shall eat nothing of it remain until the morning, and that which remaineth of it until the morning you shall burn with fire. And thus it shall eat it with your lion's gird, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and it shall eat in the haste is the Lord's Passover. For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn on the land of Egypt, both man and beast. And against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. And verse number 42. It is a night to be much observed unto the Lord. Verse 42. It is a night to be much observed unto the Lord, for bringing them out from the land of Egypt. This is the night of the Lord, to be observed all the children of Israel in their generation. The message this morning, it's a matter of life and death. It's a matter of life and death. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa mga tao nga imong gidala dinhi. Salamat, Ginoo, you give them a victory nga naa sila maka-attend sa service. Lord, I pray that you will bless this message. Ako nag-aampo, Ginoo, nga ang among mga bisita nga wa pa makasiguro sa kaluwasan, they will know how to be saved. Ang ilang dawaton si Jesus Christ nga ilang mululuwas, they will not leave this place without having an assurance na human sa ilang kamatayon ng ilang kalag padung sa langit. Lord, I pray that you will bless your people. Oh God, na akong gipangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. It's a matter of life and death. Sa diya nga mga the Israelites, they become slave of Egypt, and God wants them nga mo gawas sila. Aron di na sila maulipon sa Ehipto. 430 years, they become a slave of Egypt. Apan nadungog sa Diyos, God heard their troubles, their sorrows for being a slave. Nadungog sa Diyos ang ilang pag-agulo. Now, ang imong kasakit karon, ang imong mga problema, ang imong pag-agulo, nadungog na sa Ginoo. Amen? Ang Diyos nagtagad siya sa iyang mga kanakan. God, He cares His children, His people. O gusto sa Diyos nga doon na sila'y kagawasan sa ilang pagsimba, paglagad sa Diyos. God wants them to have freedom in serving Him and sa pag-worship kaniya. Now, God wants us nga walay makababag sa atong pag-alagad sa Diyos. Gusto sa Diyos that every Sunday,
You are here in the house of God. Amen? Maybe some believers they said, Pastor, I cannot, I cannot, attend sa Sunday service because, Pastor, the business is growing. The time will come, God will take your business. Tungod kay mo na'y nakababag sa imong pag-alagad sa Ginoo. Do not wait. God wants you to, the more God is going to bless you, if God giving you a good job, be thankful to God. Amen? And the more nga mga alagad ka sa Ginoo, the more ka gi-bless ka sa Ginoo, di kay gi-bless ka na sa Ginoo pag uman, wala na. Nahimo na nun imong babag ang panalangin sa Ginoo. Now, og si Moses, God commanded Moses nga iyang ilid ang mga katawan sa Diyos. Aron ang mga katawan sa Diyos tagaag kagawasan ni Pero. But Pero, wala siya mutuo kang Moses. Now, and because of that, ang Diyos nagpadalag plague sa Egypt. 9 plagues. Number 1 plagues, the plague of the blood, the plague of the frogs, the plague of the lice, plague of the flies, the plague of cattle, the plagues of boils, the plague of hail, and there 9 plagues, the plague of locusts, and the plague of darkness. But this time, ang Ginoo naghatag siya, the 10th plague is the death of the firstborn. Now, o kikinahanglan nga ilang sundon pag-ayo ang instruction sa Diyos. In this 10th day of the month, ang isugo sa Ginoo, dapat male of the first year, a lamb without blemish. O sa kakarnero, nga laki, sa katuig, and I shall keep it until the 14th day. The blood is ang iyang blood, ibutang nila sa doorpost. Sa duha ka doorpost, the upper doorpost. Ang blood sa maong lamb sa usa ka karnero. Maigsoon ko sa Ginoo, God wants to every fathers and parents to dapat ilag yung ayuhon pagsabot. They will listen carefully the instruction because it is a matter of life and death sa ilang firstborn. Kung masayop sila, ang ilang firstborn mamatay because the 10th plague, the death of the firstborn, ang angel of God musurot sa tibuhok Ehiptohanon. Every house, including their houses, lakip ang ilang balay. Kung dili makita ang blood sa lamb, sa karnero, nga without blemish, laki, God given the specific instruction without blemish, makita din na dito ang blood, the death angel will pass. Dili sa musod sa balay. And he will not kill the firstborn. Dapat ang papa, ayuhon niya paminaw. A lamb without blemish, laki, dili tiguwang na. Kung masayop siya, his firstborn will die. Now, dapat sakto ang iyang instruction ang gisulti sa pulong sa Ginoo. It is a matter of life and death of the firstborn if they fail to obey the instruction. Nagkuha sila, gwapo nga karnero without blemish, pero bayi, the death angel will come. Her blood of the female lamb dili na maoy instruction sa Ginoo. Kung makita sa death angel nga sayop, musod siya sa balay o iyang patyon ang firstborn. So maybe ang mga Israelinon, they are, Moses gave them an instruction again and again. Kana naghatag kag instruction sa tao nga importante gyud kayo. Diba, balik-balik ko nimo aron dili siya masayop. Nga naman, kung masayop siya, mamatay ang iyang firstborn nga anak. Paigsoon ko sa Ginoo, the Word of God is full of instruction. Right? Some Christian, why God cannot bless them? God cannot bless us because we are not following instruction.
Wala na to giuna ang Ginoo sa atong kinabuhi, sa atong negosyo. Wala na to tagay pagtagad ang pulong sa Ginoo. Murag ang Ginoo mo'y nakautang nato. Pag magbikil tagamay sa Kristohanon, di ta mo simba. Abi niyo maigsoon ko sa Ginoo? God's still God without us. But we need God. Murag ang Ginoo bay luoy kung mubiya ka sa Ginoo, you are wrong. I will see it. I will say it again and again. What kind of life I have today kung wala kumuhatag sa akong kinabuhi sa Ginoo? What kind of life nga akong ikinabuhi karon kung wa ko maluwas? Salamat ko sa Ginoo. God, He given me an opportunity to serve Him because who am I nga mga lagad sa Ginoo? Our God is a great God. Ug atong biyaan ang Ginoo, He's still God. Why mawala sa Ginoo? Amen? Salamat ang itong Diyos, kitagaan ta niyag pribilehiyo nga mga lagad ta sa Ginoo. Muna, doon natin mga problema. We need to continue serving God because serving God is mo ni atong oportunidad nga gihatag sa Ginoo. Muna atong sumano ng pulong sa Ginoo. Young people, if you want to have a blessed life, follow the Lord. Sunda ang Ginoo. Ayaw gimua nga, ayaw sunda ang uso sa kalibutan. Kung ang uso sa kalibutan, taas o buhok, ang mga lalaki, magpataasad mo. No! Kung nahigugma ka sa kalibutan, ang gugma sa amahan, wala diya kanimo. And God, He cannot bless you. Amen? You need to follow the Lord. Now, this time, it is very dangerous for a parents not to listen instruction. Pastor, lisod ka mamatay ang ilang firstborn. Pastor, unsaon man nga God is going to bless my life. Mahimo kong blessing sa uban. Follow the instruction. Now, number 1, it is a night to be much remembered. It is a night to be much remembered. Dapat ilang hinumduman ang instruction. Dapat dili sila masayo because it is between life and death. Every father should listen carefully to an instruction because the death angel will come to every house in Egypt and every street. Kaya kung dili ta maminaw sa instruction, mga igsoon ko sa Ginoo, ma-destroy ang atong kinabuhi. Doon ako'y amigo nga pastor sa una, river, what do you call that? Always for God. River rafting. Yeah, so na si GR, akong pamilya, isang pamilya, and then ang instructor, he give a clear instruction. You should tie your kanang imong hikot, imong hugton pag-ayo, kay naipom diri sa dughan, sa kilid, kay kung mahulog ka sa suba nga kusog kayo ang tubig, bisag asa ka, mulutaw ka. Pero my friend, nga pastor, wala maminag instruction. Ayang gihimo, wala niya gihugti ang iyang pom dinhi. Ang diri, iyang gihugtan, pero diri, mula pa sa iyang ulo. Pagkahulog niya, ang iyang ulo tuwa sa tubig, pero ang iyang pom tuwa nilutaw. Abi ninyo, hapit gid siya malumos. Kay niagi siya sa mga tao, nilutaw ang iyang pom, pero iyang ulo tuwa sa tubig, kay wa niya gihugti. You know what's the problem? Wala siya maminaw sa instruction. Ang akong anak si Jar, maybe that time is 8 years old, pa si Jar, o 9 years old, ako gingitanaw, ako gingihugtan pag-ayo, kay basig mahulog si GR. O niya, dunay dautan nga mahitabo niya. We need to listen instruction to the Word of God. Na kung ma-fail sila pag-obey sa instruction, the firstborn will die. Nining higayon na ginahanglang yun, dili sila masayop. Dapat mo pili sila karnero nga mao'y gi-describe sa Bible. Kung ako ni ini higayon na ako yung siguruhon ang karnero without blemish. 1 year ang edad. Male. In the 10th day akong lainon. Akong lamingon. Ako gyud nga siguraduhon nga aron dili patyon si GR because the firstborn
Ingon ang mga Bible scholar, ang firstborn, it's refer to a male son. So, para ang death angel mula bayra sa among balay. Now, sa atong panahon karon importante kayo nga dili ta masayop sa instruction sa atong kaluwasan. Salvation is by faith in Christ alone. Ang ubang mga tao, they don't listen the instruction of the Word of God. Ilang una-una, maluwas ta anang pagtuora. Kasayon ra, pagtuora. Why? Because they don't listen, they don't read the Bible. They don't listen the instruction from the Word of God. Ingon sila dili, oy, maluwas ta pagtuo ug pagpabautismo, maluwas ta pagtuo ug buwat. Mga igsoon ko siguro, that's the reason why, wa sila maluwas. Because that's not what the Bible instructed us how to be saved. Tanaw na to in Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verse number 21. Tumasaon. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of the Father which in heaven. Verse 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, we have not prophesied in thy name, and in the name had cast out devils, and in the name done many wonderful works. Verse 23. Jesus said, and then I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Say, kini mga tawhana sa dihang namatay na sila, niadto sila ni Jesus Christ, ningon sa Lord, Lord, naa nami, abot nami. 100% nagtuo sila, na-save sila. Pero ingon si Jesus Christ, then I will profess unto them, I never knew you. Kining mga tawhana wa masave. O gatong tanawon, kining mga tawhana, nakapagula silag mga yawa. Naghimo silag milagro in the name of Jesus Christ. Dili tanan nagtawag sa Ginoo. Makasulod sa langit. Ang makasulod sa langit kadto lang nagatuman sa kabubuton samahan sa paagi sa kaluwasan. Now, in verse 21, ingon din verse 21. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father. In other words, the will of my Father, it means the right way how to be saved. Now, kita doon na tayo paagi aron maluwas ta, right? Ang mga tanong ni mga tao, how to be saved? Ingon sila, maghimog maayo. Pagtuman sa napulo ka sugo. And imo silang pangutanon, okay? Naka-memorize ka sa napulo ka sugo? Isa wala noon. Wagay ka ka-memorize, tumano na ba noon mo? Now, kung ang paagi sa kaluwasan, paghimo, pagtuman sa napulo ka sugo, I'm sure, all of us, walay maluwas na to. But only by the blood of the Lamb maluwas ta. It's only by the grace of God. Paigsoon ko sige ng mga tana rin ubang tao minsa, pagtuura. Simple as that, paghimo kog dautan. Ang tinuod nga naluwas, ang dunay kausaban diha sa imong sulod. Naghimo tag maayo dili aron ta maluwas, naghimo tag maayo kay mga anak na ta sa Ginoo. Kay ang anak sa Dios, wala siya maghimog maayo kay mahimo siyang anak. Naghimo siyang maayo kay anak na siya sa Dios. Kung dili ka mutsunod sa imong amahan nga langiton, God will chastise you. Kita tanan mga anak ta. Sabi nga ako, pastor, di ko anak. Anak ta tanan. Di ba? Anak sa imong papa ba? Sa imong mama. Pero dili ta tanan anak sa Dios. Di ba? Nganong nisunod ka sa sugo sa imong mama ug papa? Kairon mahimo kaniyang anak? Nisunod ka sa iyang sugo kay anak kaniya. For example, si GR o si Am-Am, si Rindel, bana ni Am-Am. Si GR o si Rindel, moingon ang among silingan,
unsa isugo ni pastor akong sundon aron mahimo kong anak. Pwede na? No, except ug akong i-adapt. Mga igsoon ko sa Ginoo, ang pagkahimo natong anak, mao ang pag-anak sa Dios mo, ang pagdawat ni Jesus Christ na balik sa atong text. Now, the way of the Father, ang paagi samahan aron ta maluwas, pinaagi sa pagtuo atong tanawon diri sa John chapter 6 verse 40, unsa man ang paagi samahan. Unsa man ang paagi sa God the Father ang nagpadala ni Jesus Christ how to be saved. In John chapter 6 verse number 40, and this is the will of Him that sent me. Who sent Jesus Christ? God the Father, of course. That everyone which seeth the Son and believe it in Him may have everlasting life, and I will raise him up at the last days. Now, ang paagi samahan nga makaadto ta sa langit, that which seeth the Son and believe it on Him, on Jesus Christ. Amen? There's only one way how to be saved. Just to believe the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Because the Lord Jesus Christ is the Lamb of God. Now, number 2, point number 2. It is a night to shed the blood of the Lamb to save the firstborn. Not by good works, but by the blood of the Lamb. Maybe mingon ang papa sa iyang anak, anak, ayaw kabalaka, anak, nga wala tay karnero. Na walay dugo sa karnero, ibutang nato sa atong pultahan, sa atong balay, o sa haligi sa atong balay. Ayaw kabalaka kay mga buutan ta nga tao. Dili ta makasasala. Kita'y pinakabuutan dinhi sa atong lugar. What do you think? What will happen sa iyang firstborn? Surely will die. Nga naman, that's the instruction nga gihatag sa Dios ngadto ni Moses. Not by good works, but only by the blood of the Lamb. Not by baptism, but by the blood of the Lamb. Maybe miingon ang usa ka Israelites, wala na ako makinahanglan og dugo sa karnero, kay nabautismuhan ako, I'm a baptist, but by the blood of the Lamb you will be saved. Amen? Dili, bisan pag unsa sila kabuutan, bisan pag unsa sila katarong, ang ilang gisugo nila aron maluwas sila. Ang ilang firstborn, they need to kill a lamb without blemish. And it is a picture of the Lord Jesus Christ. You cannot enter heaven without accepting Christ as your Lord and Savior. Siya nga wala makabaton sa anak, walay kinabuhi. Bisan pag sincero ka ng alagad sa Diyos, ang iyong pag-alagad dili maoy makaluwas nimo. But only by the Lamb, by the blood of the Lamb. Ikaw, anak, di na tayo kinahanglan sa dugo sa karnero. Kaya kita tanan ng alagad sa Ginoo. No! They need the blood of the Lamb. Maybe doon ay tao, usa siya kadautan nga tao. Dautan siya sa iyang community during this time. Pero nagpatay siya og karnero. Male without blemish ang iyang firstborn, dili mamatay maluwas. Apan ang usa kasilingan niya mataro nga tao, pero wala maminaw ni Moses. I'm sure his firstborn will die. Mga Kristohanon, atong siguruhon ang atong kaluwasan. Base ang imong kaluwasan, dili mo instruction sa Ginoo. Maybe you think nga maluwas ka by faith and plus work. Maybe ang imong kaluwasan, faith plus baptism, dili na mo instruction sa pulong sa Ginoo. The blood of Jesus Christ is our hope to be saved from eternal damnation. Ang atong reliyon, dili ni makaluwas nato. But only the blood of the Lord Jesus Christ. Baptist cannot save you. The blood of the Lamb without blemish. It was the blood of Christ ang makahugas sa atong sala. Kung wala pa ka makasiguro
sa kaluwasan sa imong kalag, dawata si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. Today, it's not the matter of life and death of the firstborn, but it is a matter between eternal life and eternal damnation to every person. The blood of the Lamb was known the Israelites only. Ang ilang ipaybalo, mga Israelinon lang. But now we are commanded to tell every person in this planet about the Lord Jesus Christ, about the Lamb of God to save us from eternal destruction. It is the Lord Jesus Christ. Gisugot sa Ginoo. Sa una ang igipahibalo ang mga Israelinon lang. Sa diha nakakita si Pero nga namatay ang ilang firstborn. Upon every family sa mga Israelites, wala namatay ang ilang firstborn. During this time, si Pero, iyan ang gitugutan ng mga Israelites, mugawas sila sa Ehipto. You know why? Because of the 10th plague. The death angel ni adto sa ilang panimalay because wala sila nakita. Ang death angel nga dugo sa karnelo sa ilang doorpost. Mga igsoon ko sa Ginoo, karon gisugot ta sa Dios nga atong imantala ang maayong balita about the Lord Jesus Christ, the blood, the Lamb of God nga mao si Jesus Christ nga mo'y hinlo sa tanang sala sa mga tao. Therefore we must tell the story of the blood of Jesus. Jesus said, "Go ye into the world and preach the gospel." The blood of Jesus Christ has the power to save if we trust Him. Maigsoon ko sa Ginoo, sa una ang firstborn ra ang mamatay. It's physical death. Pero ang gusto sa Dios karon, ang matag usa ka tawo kung dili sila makabalo niini, na there is Jesus Christ, the Lamb of God, nga mo'y muluwas ka nato, mo'y muhinlo nato sa atong tanan nga mga sala, that we can enter into heaven. Kung ato siyang dawaton karon nga atong maluluwas. Walay lain nga makaluwas sa kalag sa tao. Kaluwasan dito sa eternal destruction nga mao ang impierno gawas sa ngalan ni Jesus Christ. Maybe, humana ka na bautismuhan, dugay na ka sigig simba. Apan imong nabati nga wala gyud ka pa makasabot sa tinuod nga paagi sa kaluwasan. Ang imong gituhuan maluwas ka, ang imong gituhuan maluwas ka pinaagi sa pagtuo, paghimog maayo. I will tell you this. You are not saved. The Holy Spirit, He wants you to trust the Lord Jesus Christ and call Jesus Christ nga mosulod sa imong kinabuhi, and He will save your soul. Maigsoon ko sa Ginoo, this is very important. Dapat ang atong kinabuhi, atong sutaon, kung tinuod na magyudta nga mga anak sa Diyos. Maybe human ka na nabautismuhan, pero imo nabati nga wa pagig ka ma-save, wa pa ka nakasabot sa tinuod nga paagi sa kaluwasan. Dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Para sa mga Kristohanon, atong pasalamatan ng Diyos sa pagpaula ni Kristo sa iyang hamili nga dugo. Ug tungod sa iyang pagpakamatay kanato, doon na tayo kasiguruhan sa kaluwasan sa atong kalas. Are you glad that you are saved? Maigsoon ko sa Ginoo. Hinaoton ta nga inyong gi-treasure, inyong pasalamatan ng Ginoo nga nakasiguro ta sa atong kaluwasan. Kano nakasiguro ta sa atong kaluwasan? Because gipakamatyan ta ni Kristo, ang kaluwasan gihimo sa Dios, ato lang gidawat libre ug walay bayad. If God speaking to your heart, maigsoon ko sa Ginoo, hinaoton ta kita nga mga Kristohanon, masabtan nato ang atong paggiunsa ta, pagpakamatay sa Ginoo. Dapat atong pasalamatan ng Diyos, atong daigo ng Ginoo, atong ihatag ng atong kaugalingon ngadto sa Diyos because, the Lord Jesus Christ, He died for us. He saved us.
unsa kaha kung si Kristo wa ta niya luwasa, wa ta niya pakamati. Walay maluwas nato kay kita tanan makasasala. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. I will tell you this, give your life to Christ, only Christ. In Christ, aduna tayo maayo nga kinabuhi. To have a blessed life, naa ni Kristo. Young people, ayaw mo palayo diya sa Ginoo. Ayaw higugma ang kalibutan. The world brings destruction to every believers. It is a good thing that we have, doon na tayo mga butang ng kalibutan na. Ako, nagwali ko, nga magtang mga Kristuhanon, maningkamot ang trabaho. Because gusto nato nga makita si Kristo ang Diyos sa atong kinabuhi. Kung kitang mga Kristuhanon, nalubong ta sa utang, mahimutang kapandulan sa uman. Right? But I will tell you this, if you want na imong kinabuhi nga may mong blessing sa uban, follow the instruction of the Word of God. Pero labaw sa tanan, follow the instruction how to be saved. If you are saved, pasalamati ang Ginoo nga ikaw naluwas na. Dapat imong kinabuhi ihatag diya sa Ginoo. Kay ang Ginoo ra naa niya ang nindot nga kinabuhi. Manindog ta, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Nga kami Ginoo, imong giluwas. Salamat, Lord, nga ang kaluwasan sa among kalag, imong gihimo dito sa cross. Salamat, Ginoo. Even us, the Gentile, O God, imo ming gitagaag kahigayunan nga masave. Lord, ang maong kaluwasan, sa una sa firstborn, the death of the death angel will come to every house aron iyang patio ng firstborn ang gipahibalo ang mga Israelites ra. But today, ang kaluwasan sa among kalag mo importante Ginoo. Imo ming gitagaag pribiliyo nga maluwas mi. And you are commanded us to share the gospel into the whole world. And that's the reason why, oh God, we keep moving, increasing our support sa mga missionaries. Kaya imo ni gisugo namo og nagdala nig blessing sa among kasimbahanan o sa mga sa individual nga mga Kristohanon. Lord, thank you so much sa mga tao nga naa karon. Lord, I pray kung doon na manggani karon Ginoo nga mga bisita namo nga wa pa ma-save, wa pa kasiguro sa kaluwasan sa ilang kalag. They will accept Jesus Christ as their Lord and Savior. Di sila mubiyan ng balay tigumanan nga di nila madawat ang kinabuhing dayon. Lord, I ask the Holy Spirit to convict every heart. In Jesus' name I pray. Remain standing. No one is looking around while the piano will play very softly. Para sa among mga bisita karon. Maybe wala pa kakasiguro sa kaluwasan sa imong kalag. Maybe nagunahuna ka nga maluwas ka pagpamembro sa simbahan, paghimog maayo, wala na gitudlo sa Biblia. Sa atong gibasa ganina in Matthew chapter 7 verse 23, dili tanan nagtawag ni Kristo luwas. Katulang nagdituo nga ang paagi sa kaluwasan pagtuo ni Jesus Christ. Maybe mingon karon pastor, karon ako ni nasabtan na ang pagdawat day sa Ginoo mauray paagi pagtuo ni Jesus Christ ang paagi sa kaluwasan. I want to be saved. Ipataas lang imong tumong kamot, timailhan ng imong dawaton si Jesus Christ. Ay kaulaw, ado na ba? Ado na ba? Raise your right. Amen. Say, ado na yung mga kamot na nakitan. Now while you are standing, those people are raising their hands. Sunod din yung pag-aampo nga akong pagahimuon karon. Kini nga pag-ampo, timailhan kini nga imong gidawat si Jesus Christ, gipasulod nimo sa imong kinabuhi. Without the Lord Jesus Christ, dili ka kasulod sa langit. Maybe wala ka nagpataas sa imong kamot, nagkita ko pipila ka nagpataas sa ilang kamot. Makahimo gihapon ka sa pagsunod sa pag-ampo silently while you are standing. Sunod ni nga akong pag-ampo karon, if you want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Sunod din nga pag-ampo akong paghimuon karon. Ginoong Hesus, salamat kayo sa imong pagpakamatay dito sa cross. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang tuhuan karon
ug ako kang dawaton nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Daghang salamat kung imong gidawat si Jesus Christ. Magpadayon ta sa pag-imo ning invitation sa mga Kristohanong Christian. Are you glad that you are saved? Ihatag sa Ginoo ang imong kinabuhi. If God speaking to your heart, you need God sa imong kinabuhi. Maybe doon ay mga butang nga diin, mga problema nga imong giatubang karon. Ang Diyos gatagad kanimo. Can you come? Pasalamati ang Diyos sa imong kaluwasan. Sometimes we are not grateful to God. And that's the reason why ang atong kinabuhi, dili ta mapasalamaton sa Diyos, nalimot ta sa kadako nga kaluwasan nga atong nadawat. If God speaking to your heart, why you will not come? Why you will not come? Talk to God. And I believe every time we have an invitation, the Lord Jesus Christ is standing there, here at the altar, waiting you to come. If you will come, ang Diyos magpanalangin kanimo. Because God, He resisted the proud, but He gave it grace to the humble. Our Heavenly Father, we thank you so much, Lord, sa duha ka kalag nga na-save. Salamat, Ginoo, sa mga Kristohanon. They came forward, they prayed. Lord, I don't know, Lord, what is in their heart to God, but I'm sure, Lord, there's something wrong. There's something nga ikaw nakiksulti kanila sa ilang kasing-kasing. Maybe, Ginoo, nagpasalamat sila sa kaluwasan sa mga dagang butang nga imong gipiyal sa among kinabuhi. Lord, thank you so much, O God, sa imong pagpailog kanamo. Lord, bless these people. Bless their heart, O God. And bless them. In Jesus' name I pray. Amen.